Ang Reyna ng Mermania, ika-4 na bahagi. Hindi ba ang ganda niya? Hindi! Saan mo siya dadalhin? Alagaan mo siya, Squatch. Ah! Wag! Buhay siya. Nasa ilalim ng karagatan ang kaharian ng Mermania na pinamumunuan ni Reyna Isabela. Nang dahil sa kalusugan niya, nagkaroon siya ng isang inspirasyong magsikap na ibalik ang mahiwagang rosas mula sa di kilalang lugar. Sa lahat ng mga nilalang na Mer na gustong tapusin ang paghahanap, si Sassy ang natatanging sirenang nakapunta sa kailaliman ng dagat at ibalik ang mahiwagang rosas para iligtas si Reyna Isabela. Pero simula nang bumalik siya galing sa karagatan ng Saltunra, wala na sa sarili si Sassy. Sassy, nag-aalala kami sa'yo. Nakuha mo ang mahiwagang rosas. Dapat masaya ka. Pero bakit parang malungkot ka? Mahal ko, ilang buwan na ang lumipas mula na makabalik ka sa paglalakbay. Ano ang problema? Gustong-gustong sabihin ni Sassy sa kanyang mga magulang ang lahat. Tungkol kina Sitor, ang ama ng Reyna ni Isabela. Ang malungkot na istorya ng mga magulang ni Reyna Isabela. Ang alam niya lang, kinoronahan si Reyna Isabela bilang Reyna ilang dekada na ang lumipas. Dahil akala ng lahat na wala na ang totoong hari at Reyna ng Mermania. Ngayong alam niya na ang tungkol kay Haring Aiden, paano niya ito maitatago sa sarili? Pero kailangan niyang gawin. Ayaw niya mag-alala ang mga magulang niya rito. Ayos lang po ako. Wala po kayong dapat alalahanin sa akin. Wala po talaga ako sa mood. Nagsimulang lumayo si Sassy sa mga kaibigan niya at pamilya. Isang araw, sa sobrang lalim na ng iniisip niya, mas malayo na ang nalangoy niya sa karaniwan niyang ginagawa. Ha? Ano ba ito? Lumangoy si Sassy papunta sa may liwanag at pumasok sa malaking lumang wasak na barko. At nabigla siya nang makita kung sino ang naghihintay sa kanya roon. Kamahalan? Ano po yun? Hindi ko po kayo marinig. Teka po, paano ko po pala kayo maririnig? Di naman po kayo nagsasalita. Sige po. Nang oras na yun, sa lupa, Masaya po ako at komportable po tayo sa isa't isa. Kamahalan. Pero mas mainam pong di ko nakita ang niluwa niyong... Ito ang mga mahiwagang damo na pumipigil sa paghinga ko ng ilang linggo sa ilalim ng dagat, Sassy. Ito ang dahilan kung bakit natawid ko ang karagatan ng Saltunra at nagagawa kong posibleng paglalakbay ko sa'yo. Sa akin po? Kamahalan, ayos lang po ba ang lahat? Sa tingin ko'y hindi. Una, dinala ko ang karagatan sa akin para sa mahiwagang rosas at ngayon, kailangan ko ang tulong mo, Sassy. Sa palagay ko, ikaw lang ang tanging makakatulong sa akin. Nagagalak po ako, kamahalan, pero pakiramdam ko po magkakasakit po ako sa kasabikan. Maari po bang sabihin niyo ako anong problema? Si River. Sa tingin ko, buhay siya. Ano po? Ibig pong sabihin, ang ina ni Reyna Isabela, ang inyong Prinsesa River? Buhay po siya? Nasaan po siya? At paano niyo po ito nasabi? Lagi ko siya napapanaginipan. Akala ko nung una panaginip lang yun. Pero ngayon, tinawag niya ako. Nasa panganib siya, Sassy. At kailangan niya ng tulong natin. Nagagalak po akong samahan kayo sa paglalakbay, kamahalan. At alam ko po kung saan tayo magsisimula.
Haring Aiden, di ako makapaniwala sa nakita ko. Ikaw nga! Aba, ikaw nga ito! Squatch, natutuwa akong makita ka ulit. Sinalaysay ni Sassy ang lahat kay Squatch. Naku po, ang mahal kong River. Alam ko yon. Isa siyang matapang na sirena. Hindi siya basta-basta matatalo, mahal kong River. Kahit gaano pa kalakas ang nilalang na yon. Aiden, di kailanman natatalo si River. Malakas ang staff niya para labanan ng mga mahika. Ano po? Kung gayon, bakit di niya ako hinanap o nanatili sa tabi ni Isabela? Mahal kayo ni River, ikaw at si Isabela. Pero may malaki siyang responsibilidad. Siya ang pumoprotekta ng mermaid niya. At nang isinumpa ng amain mo ang dagat, nagulat siya. River, ikinulong si Aiden sa piitan at isinumpa ang tubig. Paano ito nangyari? Pakiusap, gamitin mo ang staff mo para alisin ang mga ito. Hindi pwede, Squatch. Walang sino man ang may kakayahang isumpa ang karagatan noon. Paano siya magiging malakas? Isa lang ang ibig sabihin nito. Alam ng mga tao ang kapangyarihan ng staff ko. Kailangan kong hanapin ito at ibalik. Nakasalalay ang kapalaran ng mermaid niya rito. Di ko hahayaang mapunta ito sa maling tao. Alagaan mo siya, Squatch. Itago mo ang kwintas na ito. Nasa mahiwagang tubig ang kapalaran ko ngayon. Sana isang araw ituturo sa'yo ng kwintas kung saan ako hahanapin. Iniwan po niyang mahal niya at ang anak niya para protektahan po ang mermaid niya? Mabilis na bumalik si Squatch sa ilalim ng karagatan at ibinigay ang lakit na iniingatan niya. Umaasang may makakahanap kay Prinsesa River. Binigay niya ito kay Aiden. Sa panibagong pag-asa, bumalik sina Sassy, Squatch at Haring Aiden sa ilalim ng karagatan. Binuksan nila ang kwintas at laking gulat nila nang lumabas ang liwanag. Nagpaalam sina Squatch. Sinundan ni na Aiden at Sassy ang liwanag. Umaasang mahanap nila ang prinsesa. Pagkatapos ng lumangoy ng ilang araw, napagtanto nilang lumalakas ang agos ng tubig. Ano pong nangyayari? Pero huli na ang lahat. Umikot-ikot sila, pataas, pababa at sa iba't ibang direksyon. At dinala sila nito sa kuweba na nasa gitna mismo ng tubig. Mabuti naman at dumating ka. Akala ko, nakalimutan mo na ang iyong prinsesa. Ito ang amain ni Haring Aiden, ang sumumpa sa karagatan. At sa likod nito, sa mahiwagang kulungan, si Prinsesa River. River! Ang lakas ng loob mo. Nagulat ka bang makita ang mahal mo o ang amain mo? Ama niyo po ang taong octopus na yan? Kamahalan? Hindi ko po naiintindihan. Ilang taon ang ginugol kong mamuhay bilang tao nung napagtanto kong nagkakagusto si Aiden kay River, ang pumoprotekta ng staff. Inakaw ko ang staff. Makapangyarihang nilalang na sana ako. Pero, ninakaw niya ulit yon sa akin. Pero pagod na ako ngayon. Ngayong nandito ka na, madali na lang para makuha ang staff. Hindi ko hahayang ang isang tulad mo ang mapalapit sa staff. Mabuti kung ganon. Siguro ang pinakamamahal mong si Aiden ang magbabayad sa katigasan ng ulo mo. Sa kaguluhang ito, dali-daling lumangoy si Sassy papunta sa tubig at lumangoy siya papunta sa kulungan. Ayaw bumukas ng pinto! Ang kwintas! Mahiwaga yun! Tutulungan ka nun! Isipin mo kung anong gusto mo at itutok mo sa kanya! Gusto kong lumiit siya!
kayo isa-isa! Naku po! Nararapat sa'yo yan. Pinasok ni Aiden ang maliit niyang amain sa bote. Samantala, binuksan ni Sassy ang kulungan at pinalaya si Prinsesa River. Tumakbo si Aiden sa prinsesa niya at niyakap ito. Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Sa ginagawa mo, sino ngayon ang nagbabayad ng katigasan ng ulo? Masayang dinala ni Sassy sina River at Aiden pabalik sa Mermania kung saan makikita nila si Isabela. Tuwang-tuwa sina Sassy at Squatch na magkasama na muli ang pamilya pagkaraan ng ilang siglo. Alam kong nagtiwala ako sa tamang Serena, Squatch. Mahal ko, pwede mo nang iluwa ang damong nasa bibig mo. Makakahinga ka na rito sa Mermania. Nang sinunod ni Aiden ang sinabi ni River, nagulat ang lahat. Ama! Nakakahinga ka po? Paano po yun nangyari, Ina? Dinala silang lahat ni River sa pinakailalim ng palasyo ng Mermania. At doon nga, ang hiyas ng staff. Iyan ang hiyas ng staff mo! Ibig pong sabihin hindi iniwan ng staff ang Mermania? Napakalakas ng sumpa ng tao. Naaapektuhan din ang anak ko. Ito ang pinakaligtas na lugar para itago ito. Gawa ang hiyas na ito sa kaluluwa ng dagat at pinoprotektahan ito ang Mermania. Ang mahika ng staff na ito ang pumili kay Sassy at dinala siya kay Aiden. Makikilala ng hiyas na ito ang mabuting katauhan. Ikinirarangal ko po, kamahalan. Kunin mo na po ang nararapat mo pong trono, Ina. Kayo po ang tunay na hari at reyna ng Mermania. Hindi, mahal kong Isabela. Ikaw lang at ikaw lang ang tanging reyna ng kaharian ng Mermania na pangalagaan mo ng maayos ang kaharian. Kaya, pinagmamalaki ka namin ng iyong ina. Nangako sina Aiden at River na patuloy nilang proprotektahan ng Mermania para sa kaluluwan ng karagatan na kailangang protektahan magpakailanman. Nilabas sa harap ng Mermania ang magulang ni Reyna Isabela. At nagulat ang lahat na makita ang tao at si Renang nagmamahalan. Sinundan ni Aiden ang pag-ibig niya kahit sa kabila ng maraming pagsubok at nangakong hindi niya ito pakakawalan. Siya ang kauna-unahang taong poprotekta ng kaharian sa ilalim ng karagatan. Bumalik si Sassy sa mga kaibigan niya at sa kanyang kalokohan. Naging maharlik ang tagapayo ng palasyo sina Sassy at ang mga kaibigan niya. At sabihin na nating lumangoy sila ng masaya magpakailanman.